It's 4 p.m. We're bringing developing news. And the stories behind the headlines. This is Storicon. I'm Patrick Paez. I'm Ed Lingao, and some stories on severe tropical storm Christine's impact. 13 people are feared dead due to the storm. The Office of Civil Defense logged 11 fatalities in the Bicol region, one in Calabarzon and one in Central Luzon. Over 500,000 families across the country have also been affected by Christine's onslaught. A total of 21 cities and towns are under a state of calamity. Pag-asa says Christine could reloop over the West Philippine Sea and return to the Philippine Air for responsibility on Sunday or Monday. However, the State Weather Bureau says this scenario still depends on the behavior of the tropical storm or tropical cyclone east of PAR as it interacts with other weather systems. As of 11 a.m., Christine was located 255 kilometers west-northwest of Pacnotan, La Union. Masingit lang po, strictly speaking, it was not Christine's cause of flooding. Anyway, we can talk about that later. And President Bongbong Marcos says he wants to see a, quote, conveyor belt of aid amid the storm's onslaught. The President has ordered a full mobilization of government agencies, deploying transportation assets and canceling non-essential leaves for personnel. He also expressed sympathy for Christine victims. And joining us today, Star Editor-in-Chief Ami Pamintuan, all the way from Parañaque City, kung saan wala na atang ulan at meron ng araw. Wala na nga ulan. Good afternoon, happy Friday, Ed and Patrick. Magandang wala nang ulan dito. Ami Pamintuan. Yes, so Ami, the storm is still the big story. The flooding. Yes. You know, actually the flooding, not Yes. so much the storm. The irony is, kung saan dumaan yung bagyo, medyo hindi doon nagkaroon ng baha. Di ba? So we can explain later with Ed Lingao here, kasi our instant weatherman, what went wrong. But what's on the front pages, Ami? May landslide sa Talisay and sa Batangas ang daming patay. 14 sa Talisay and 8 sa Laurel, Batangas. Baka hindi niyo pa nakukuha. Ang dami, ha? Yes, I think it's in the headlines. It Yes, will be in may the top story. nag-landslide eh. Kaya ang taas-taas, actually 46 na patay namin eh. Oh, yun. Oh. Yung sa tali namin, 46 na. Also, another big story, of course, nahuli ang National Security Council ang nag-announce, nahuli yung acting chairman ng Communist Party of the Philippines. Oh, wow. Pumalit daw allegedly pumalit kay Benito Chamson. Ang pangalan niya is alias Bailon, Wigberto Villarico. Wigberto Villarico inaresto dito sa Metro Manila on the strength of an arrest warrant for kidnapping and murder. So yan yung mga malalaki ngayon. Always Always arrested in urban areas. Oh, and Metro Manila, specifically, top leaders of the Communist Party of the Philippines, talagang dito lang sila eh. Di ba, umaali-aligid? Yeah, but you also imagine kasi they need to be in constant communication. Yeah. So, hindi sila pwede sa bundok. But the storybook or the comic book or whatever you want to call it, the movie idea of a communist guerrilla is out there in the fastness of the jungle. Pero hindi po ganon. In most cases, it's really there in the urban areas. The bosses are. The bosses are. The bosses are. The guerrillas are in the bundok. Oh, the bosses are here. Everybody, even I think Jose Maria Cisa was arrested here in Metro Manila. Oh, yeah. Romulo Quintanar were arrested here, the former CPP chairman. Yung mag-asawa, the Chamzones were arrested Yes. in, I think, Cebu ba? Metro Cebu. No? So, ganyan talaga kalakaran. Pati si Jovito Palparan, remember? Right here. Pati si the butcher, si Jovito Palparan, hindi si CPP yun sa kabila yun. Kung tatawagin CPP si Palparan. Hindi CPP yun. Sa kabila yun. Dito rin siya nahuli sa Manila. Yan. Hindi ba? Okay. A big no? Medyo big blow to the communist communist movement that itong pumalit kay Jose Maria Sison na si Wigberto Villarico. Okay, has been arrested. Benito Chamson daw pumalit. Okay, nawala sila, yung isang dating CPP, absent na rin ngayon. Hindi naman CPP yun. Hindi mo siya CPP? Hindi CPP yun, Bok. Kaya hindi nare-renta kasi hindi naman talaga, strictly speaking, si yung pandit natin, si Ronald Llamas, is not CPP-NPA. He is left-wing, but he doesn't belong to the extreme
spectrum of the Philippine left. He is more, nandito sa bandang gitna yan. Patrick would know. Si Patrick isa sa mga recruit niya. Nako, long time ago, mga kabataan, bugso ng kabataan yun. Pre-EDSA. Pero strictly speaking, ito si Ron, hindi po siya CPP-NP. Kaya hindi nare-red tag yung mga sila Ronald, yung Akbayan and all that. Usually, kaya sinusundot niya yung yung... mga minsan mga pag may kausap tayo nga nasa kaliwa, sinusundot niya. At saka, alam mo yung mga yan, unbeknownst to many, they're rivals, magkakaribal yan. Yes. Oo, magkakaribal. Sometimes magkakaaway matindi pa awayan niya minsan within the left, within the Philippine left, between the extreme left and the moderate left. When they get into fights, sometimes it can end in bloodily. There's nothing more bitter than infighting within the left. Than infighting between two former Kahit lovers. naman sa di ba? Right within the Communist Party, Meron maraming din. purges dyan, and they are Madugo. deadly purges. Yes, madugo. Kaya ganon. Very, Isa yun sa mga sinasabi ni Joma, kaya ayaw niyang umuwi dito, di ba? One of the threats to his life is coming from the communist movement itself. Right, oo. So within Hindi the lang sa movement itself. gobyerno. Right. Napaka-komplikado ng kwento po ng Philippine left at kulang ang isang oras ng Storycon para maunawaan po yan. But anyway, Ami, we were still on politics. Let's look at the politics naman of disaster relief in this country. I know it's very sensitive, I remember during the time of Pinoy, big deal sa public perception yung hindi siya pumupunta sa mga disaster areas. Hindi nagpapakita. I think in recent days, what we see is that there's some sort of fallout from that live command conference that the president did in Camp Aguinaldo as a result of Christine and the flooding from Christine. So medyo, for those of us who are old enough to know, to cover these things, usually alam natin sa command conferences with the military and on disaster is photo opportunity para kunan ng video at picture yung mga presidente kasama yung mga opisyal. Tapos closed door yan, palalabasin ng media, closed door. Hindi po naka-live stream yung usapan. And after that, saka magkaka-briefing. But in this case, parang parang naging Pinoy Big Brother time. Everything was aired on live stream. Pero ilang beses na yan nangyari, di ba? Ilang beses na nangyari ang live yung ganyan Command yung conference? disaster briefing. Oh, okay. Sa disaster lang, sa disasters. Oo. Ilang beses na siyang nangyari just to show na prepared sila. Pero dyan pa rin sa mga politics of disaster, sinasabi ninyo, nagrereklamo naman ngayon yung mga taga Bicol led by Senator Chisis from Sorsogon, na gusto daw niyang malaman kung paano ginamit yung flood control. Kasi yung ibang congressman nagsasabi, medyo mababa daw yung flood control budget na napunta sa Bicol, although it lies on the path of most of the typhoons. So ayan, ang isa pang pag-uusapan ngayon ng Congress. Kung siguro pagbalik nila from the Undas break. Alam mo, baka yung full-on press ko ng command conferences, baka baka hangover yan ng panahon ni Digong Yung talk to the people niya. Linawin mo, ang talk to the people kasi ating gabi, inaabot na madaling araw. Nakahilera lahat ng mga opisyal, tapos rumble, tapos kung ano lumalabas sa usapan. Kerosene, gas, pamatay ng COVID. 3 oras na naghihintay tayo ng istorya doon hanggang alauna ng madaling araw. Oo. So baka doon ang galing. But previous to that book, it was usually closed door. Kasi sensitive. magbubulyawan muna sila. Bakit kayo ganun? Bakit ganito? Ba't wala nangyari? Nagbubulyawan muna sila. Tapos pagkatapos, okay, ito kasunduan natin na ikaw lang magsasalita. Right. Ito lang sasabihin natin. Tayong lahat. Right. Hindi yung lumalabas ngayon. We're seeing cut-ups of sound bites from the president saying, well, we are at the mercy of the weather, which doesn't really, even though all the statements are true, na mahirap talaga, we are at the mercy of the weather, it doesn't come down well with the public, especially in this time of crisis. Anyway, joining us today is our mobile journalist in Malacanang, Julie Baisa. Julie? Hi, Julie. Hello, good afternoon po.
kamusta na ang briefing dyan tungkol sa disaster nito, tungkol sa kalamidad? May bago bang briefing, Julie? Yes, kanina lang po mga around 11:30 nag-start yung briefing. Iniutos ng Pangulo na i-deploy daw lahat ng transportation assets ng government, included yung presidential helicopter para sa rescue at saka relief operations. Sa manpower, iniutos din niya yung full mobilization ng AFP at saka mga uniform personnel. Kansilado daw yung leave ng mga uniform personnel, maliban na lang kung medical or humanitarian yung reason. Kanina umaga, sa situation briefing din, nandoon si Secretary Rex Gatchalian via Zoom kasi nasa Naga na si Secretary Rex. Sinabi ni Secretary Gatchalian na of the 36 barangays in Naga City, siyam pa daw yung lubog sa baha. Kasama din niya si Naga Mayor Nelson Legacion na nanghihingi na nga ng tulong sa national government. Kulang na daw po yung mga pagkain, malinis na tubig at saka damit ng mga affected residents. Tinapos ng Pangulo yung briefing kanina sa pagsasabi, and sabi ko nga parang napakabigat na paalala noon. Sabi niya, kung pagod na kayo, alalahanin niyo yung mga taong lubog pa sa baha, walang pagkain, walang lugar na matutuluyan. Think about their condition. So parang siguro nakakaramdam na rin siya na somehow ilang araw na nga rin kasi itong response, so baka meron ng hindi responsive or whatever. So yun na yung sinabi ng Pangulo bilang paalala doon sa mga miyembro ng gabinete. After that, nagkaroon po ng area inspection si BBM sa coastal areas at saka sa Noveleta, Cavite, and then sa Batangas. Okay, O, yan mukhang naman pala, mas nag-inspection. Julie, may balak ba siyang pumunta sa Bicol? I understand. Medyo mahirap nang pumunta dahil nga sobrang baha. Pero may balak ba siyang pumunta ron? Naka-schedule po siyang pumunta tomorrow. So if papayagan niya, if weather permits, kung magiging maayos, so matutuloy yung kanyang schedule sa Bicol tomorrow. Okay, Julie, I just wonder whether there is a scheduled meeting with, everybody who goes down to Bicol meets with former Vice President Lenny. May ganun ba schedule na makipagkita kay VP Lenny? Tinanong na rin namin, Pipi, kanina kung bababa ba siya kasi so far aerial inspection din yung nakaschedule. So sabi namin bababa pa siya. Sabi ni Secretary Chavez, titingnan pa daw natin kung paano yung magiging sitwasyon bukas. Tsaka pag bumaba kasi Presidente, rumble yan eh. You have so many people who will have to be apportioned off for security on the ground. It's very disruptive. Makakaistorbo. Makakaistorbo. Right. Very, very disruptive for nasabi na nga niya before nasabi na niya yung ganyang na parang instead na sa akin pa may divert yung attention, hayaan na natin na sa relief operations, sa rescue operations. Kasi nga kapag may mga lugar siya pinupuntahan, ang dami ding escort. Kumbaga parang naaantala din yung operation doon sa lugar na pinupuntahan niya. So yan na din yung naging niya before, reason niya. Okay, mahirap din ang sitwasyon ng presidente, Julie, kailangan magpakita ka sa eksena, pero pag di ka naman nagpakita, sasabihin nasaan ang Pangulo. Pero pag magpakita ka, medyo nagugulo yung mga Yes, Julie. Kahapon, PP, ang daming nagtatanong nasaan ang Pangulo. Kasi nga, walang situation briefing kahapon. And ang sabi ng PCO, nakipag face-to-face meeting siya with DND Secretary Gibo. Tapos, kapag ka naman lumilitaw at nagbe-briefing, sasabihin natin, puro briefing. Kapag ka naman nasa ground, ano naman ang ginagawa mo dyan? Hindi ka magmando ng magmando na lang ng, or i-delegate mo na lang yung task. Pag aerial naman, puro aerial. Oo. Yeah. Well, this doesn't just apply to this president. Most presidents are really subjected to this kind of scrutiny during times of calamity and disaster. Yan ang politics of disaster response in the Philippines. Yan but I think at the very least, people expect their leaders to... The local leaders. The local leaders. To at least show themselves, to be interested or to because they're on the ground. Whether you're on the ground or in the air, at least show that you're on top of it. On top of the situation. Okay. Kung nga present, parang present ko. Present. But I think the first responsibility lays, Ami, with the local government officials to be on the ground with their citizens, whether it's like
namamangka ka at namimigay ng 500 piso. Nasa paddleboard, ha? Pati nga talaga yung local officials eh. Di ba nag-aaway din yung local officials doon ngayon at sabi nasa Siargao daw sila, which they denied. Although they deny that, yeah. Okay, dinay Julie, na ano yun. bang makakwento mo sa amin na mga ganap dyan sa palasyo? Actually, kanina nga po, since ang paulit-ulit lang na, hindi mapaulit, pero kumbaga parang consistently na mas lamang na nga yung pag-briefing na nakasentro dito sa Palace. Kung maalala natin kahapon, dito din po sa amin yung OCD, yung NAPOCOR, yung PPA. So parang napapansin nga natin, sinecentralize na ng PCO na yung impormasyon nagmumula na dito. Even the DTI pala, kanina after the briefing, sa amin na rin siya pinaharap. So napag-usapan din po doon yung price freeze sa mga lugar na under state of calamity kung saan 60 days nga na effective yung price freeze. And then inassure din nila yung public na despite nga sa medyo mahirap na pagkuha ng goods, meron daw mga supply sa mga supermarket. So maiiwasan yung pag-hoard, maiiwasan din yung overpricing ng mga goods. Okay. Tapos Julie, may pahabol lang ako. Kasi so far, wala ba? Julie, so far you've talked about the Bicol area. Pero any discussion or any findings with regard to, for example, Northern Luzon, Cagayan, Cordillera area? Sa Batangas, ngayon medyo malala sa Batangas yung report. Kanina kasi sa briefing talagang Bicol lang yung Bicol lang talaga. Tinutukan nila. Since nandoon si Secretary Gatchalian. Pero I understand, ang utos ng Pangulo, magkakaroon din or babiyahe din yung iba pang mga cabinet members para puntahan din yung iba pang mga lugar. Since ang sabi ni Secretary John Vic, yun nga, yung regions 1, 2, 3, 5 at saka 6 yung affected. So, malamang abangan natin kung sino yung mga secretary na pupunta pa doon. Napapadalhan din tayo actually ng schedule nila kung nasaan na sila ngayon. So far si Sec Gatchalian pa lang yung nakita natin. Okay. Julie, meron ding mga nagpupuna yung ginamit na term na conveyor belt of aid. Baka daw matulad sa conveyor belt sa NAIA yan. Actually, yun nga po, bukod sa actions mo, talagang right choice of word yung kailangan. Kasi, yun, very, very sensitive. I remember, sa action sa Pangulo, kung naalala po natin, nung sumakay siya sa military truck, parang sinabi ng mga tao ni hindi ka man lang lumubog sa baha. Kung lumubog naman sa baha, ang sasabihin, parang nagpapapansin or sorry. So, ayun, medyo kailangan nga po talagang balansehin yung mga ganung bagay. Mahirap maging opisyal pag panahon ng disaster. Okay, maraming salamat, Julie Baisa, our mobile journalist in Malacanang. Thank you, Julie. Thank you, Julie. Okay. Sino-sunod natin, Bok? Mahirap ba, no? It is difficult to be a president. It doesn't matter who, no? Mahirap, no? Yung politics of disaster response is really difficult in this time of, for any president. Lalo na may social media eh. Lalo na may social media. Everybody has an opinion. I mean, of course, yesterday, yung picture ni Congressman Migs Villafuerte na namimigay ng 500 pesos sa isang lola. It was a screen grab, a picture. Medyo binatikos. Dahil... Ito. Oo, ito. Binatikos siya. Pinansin pa yung kanyang... Sapatos. Magandang sapatos. Okay. But I think after initially taking down this photo, his office released the full video. And in the full video, you get a better appreciation of the situation. At that time. Humihingi ng Humihingi at saka natutuwa. Sumisigaw yung lola, tuwan-tuwa siya, pumapalakpak yung lola, ganon. So I guess, it's may konteksto po lahat yan. Although, diba? Not to say that, na sapat yung naging tulong, pero it's easy from the point of view of a netizen seeing this image alone to come to conclusions of outrage and all that. Although, Bok, yes, Bok. Parang mas practical yung mamigay sila ng goods dyan kaysa bigyan mo ng pera. Kasi Kaysa pera. bilimandahan siya. Hindi ko magagastos Kailangan ko ng paddleboard para mamelengke. Well, we don't know, Bok. Kasi ang situation there is we don't know. Baka may pagkain sila. It's not... sometimes yung abot ng pera is
I don't know. There's something cultural about that too. I mean, I'm not saying that, diba? But we don't know. We don't know. It's yun lang. Bok, teka. We have a guest for today, Engineer Thomas Campomanes, OIC ng PDRRMO ng Eastern Samar. Sir, magandang hapon at salamat for joining us this afternoon. Engineer. Good afternoon. Oh. Yes, Engineer, wala po kami masyado naririnig na balita from Samar. Kamusta po ang naging epekto dyan ng buhos ng ulan sa inyong probinsya? Di bali yung nang buhos ng, hindi naman kami masyado napiktuhan. May portion lang talaga na mga northern municipalities. Bali may 12 municipalities kami na binaha at inulan talaga. Sir, teka, may nakita ko sa card yan. So many portions of Eastern Samar are under state of calamity. Pakilabas ulit yung card yan. Ito. Several Eastern Samar towns are under a state of calamity due to Christine. Opo. Pero kumusta po yung yung pagdating ng tubig? Pareho din ba sa Bicol? Napakabilis daw kasi ng pag-akyat ng tubig doon. Kaya gulat na gulat yung mga tao. Ganon din ba yung nangyari din dyan sa Eastern Samar? Ganon din po. Pero apat na municipality yung mabilis na. Yung iba, hindi na. Bali yung sa Ipapat, Artiche at saka sa Oras. Yung tatlong municipalities, yun talaga mabilis. Kasi yung ang nakadikit sa Northern Samar. Dahil po ba yun sa sobrang lakas na tuloy-tuloy na ulan o may umapaw rin na ilog? Yun, opo. May umapaw. Binaha po yung sa Hipapan at saka yung sa Ardiche din. So sa kasalukuyan po, kailangan pa ba ng tulong ng inyong probinsya or are you already, do you have sufficient equipment and resources? Sa pagka ngayon, parang kaya hanggang sa region lang kami, regional. Kasi mabilis namang tumulong yung DSWD at saka yung sa province namin. Okay, that's good to hear. Okay. Maraming salamat, Mr. Engineer Thomas Campomanes ng PDRRMO sa Eastern Samar. Okay, thank you. Thank you po. Thank you, sir. Good to hear that Samar's okay. Kasi normally yan ang talagang binabayo ng bagyo. Nasa Eastern Seaboard eh. But then again, this is not about the storm, but not about Christine causing a lot of rain and wind damage and all that. But it's actually the outer cloud bands, kung tawagin nga, na nakapagdulot talaga ng baha. Hihintay namin ngayon report kung bubuelta nga, Kasi yun ang sabi, di ba? Mukhang babalik eh. Fujiwara effect. Yeah. Paliwanag ng ating let me just weather. show you yung sa windy. These are the same projections in windy, which basically kasi the same data naman ang naghuhugutan nila. You're looking at okay. Sumabra. Okay. Ayan. Luzon, andito siya ngayon. Mata ng bagyo. Ito pala. Yung mata ng bagyo. So, really far off dun sa western side already. By tomorrow, palapit na siya sa Hainan Island. By Sunday, malapit na siya sa Vietnam, Da Nang. Pero if the projections continue as babalik. seen, by Sunday, U-turn siya. Tuesday, Wednesday, it's already between Hainan and Luzon. Hindi naman between, almost between. Hindi pa lang malinaw kung aabot siya ng Philippine Area of Responsibility. So, para lang malinaw po, hindi pa malinaw kung siya'y babalik ng Pilipinas or ng PAR. Pero malinaw so far ay kukurba siyang pabalik. Kung aabot dito sa PAR, hindi pa makikita natin. Yung sasabi nilang Fujiwara effect, hindi pa po yan nakikita. Zoom out ka po para makita yung papalapit na bagyo. It's only, there are only concerns na baka magkaroon ng Fujiwara effect. Dahil meron pong papalapit. Dali lang. Okay, Senator. Sorry medyo, dos In the patang meantime, gamit. may papalapit Si yan, di ba? Kongre. Ito, Leon, kung sakali magiging Typhoon Leon to, si Kongre is here doon sa eastern side ng Pacific. Ito si Christine.
Medyo malayo pa siya. So wala pang tinatawag na Fujiwara effect. Tansya kasi sila, mga 3,000 kilometers ang layo ng dalawang yan. Fujiwara effect, Bok, ibig sabihin, naghahatakad sila pareho. Oo, nag-interact siya at umiikot yung dalawang bagyo around a common center point. Worst case scenario, ipit ang Pilipinas. Oo. Parang ganon. Pero hindi pa sigurado yan. Pero just to be clear, wala pang Fujiwara kasi it's too far pa. Ang Fujiwara effect takes effect when you're 1,400 kilometers eye to eye. Ito nasa 3,000 pa mga doble pa ang layo eh. If at all, maaaring mag-recurve siya pabalik ng PAR dahil lamang sa high pressure area banda rito sa may Vietnam. Okay, Bok, konti paliwanag lang dyan sa legend. When you look at the red, maroon color, and that means what? Ano that tayo, signifies... Nasa Rain and Thunder ba tayo? Signifies. Ito. Okay, this is now we're looking at the rain and thunder. Yung legend, Bok, papatay naman yung X niya, no? Yan. Para makita na legend. Okay. Nandito yung legend, nasa baba, hindi niya makita masyado. Yung pula at ang puti, yan ang matinding ulan. Yung puti sa gitna ng pula, yan ang pinakamatinding ulan, buhos ng ulan. So, graduated colors yan, depending on the amount of rainfall. 30 millimeters yung pinakagrabe, yun ang talagang pulang-pula. Tapos 1.5 millimeters yung pinakakonti. I think per R2, I'm not really sure. But anyway, so basta it's a graduated scale eh. So kita mo dito rin sa Leon, yan din, no? Kita mo yung So masasabi natin, bumabagyo ngayon sa may bahagi ng West Philippine Sea. Oh, yeah. Yan po. Yan po paliwanag dyan. Pero kita mo pa yung ulan dito, bandang Tarlac and Baguio, Cordillera and dito sa Mindoro. Yan po. So, at saka for some strange reason, matindi po ang dito sa baba. Ang ulan na bumubuhos sa Dumaguete. So you're seeing scattered concentration of heavy downpour across the archipelago. The reason for that is yung malawak na kaulapan. Yan, na hinahatak ng Christine. So galing siya dyan, gumagano'n Ernie counterclockwise. Lingao. Okay ba, Bok? Ernie Lingao. Thank you, Pag-asa. Mr. Pag-asa. Tandaan mo, para may power, kailangan ng knowledge. Tama ba yun? Pwede na. You're watching Storycon on One News. We just need to take a quick break. We will be right back. We've got the developing news and the stories behind the headlines. Welcome back to the Story Conference. I'm Patrick Paez. I'm Ed Lingao, and still with us, Ami Pamintuan of the Philippine Star. Okay. Bok, ano nga pala yung linya mo? We finally got it from John. Tandaan, kung walang knowledge, walang power. Yan, si Ernie Lingao. Kung walang power, hindi kayo nagbayad. Mahal ko. Okay, let's now check in on the situation in Isabela following, which was on the track where Typhoon Christine made landfall. Okay, we have Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head, Attorney Constante Foronda Jr. Mr. Foronda, magandang hapon po. Magandang hapon po. Magandang hapon po. That's quite a mouthful of a title. Yes, oo. Medyo mouthful yung aking title. Kasi ang haba talaga ng PRR or BMC. Dati alam ko may silang po yan eh. Ano dati? National Disaster Risk. Hindi, yun eh. Hindi, basta shorter than that. Attorney Foronda, yes. I gather everything is fine in Isabela kahit dyan naglandfall si Christine. Yeah, that's true. In fact, right now we're enjoying good weather. Good weather. Sir, so hindi mo tindi ang bagsak ng ulan dyan sa inyo? Kahit dyan naglandfall? Hindi. I suppose, well, kung ko lang to, sarili ko lang na speculation. One, binasag ng Sierra Madre. Oo, yung bagyo, yung lakas ng bagyo, yung ulan. Pangalawa, perhaps binagsak na niya lahat doon sa may dinaanan niya, including Bicol. Bicol. Oo. Although possible rin kasi na yung... So attorney, you're saying mahina ang ulan dyan. Correct. Mahina po yung ulan dyan. Yes. Oo. Okay. Kasi ang concern ko earlier... Nung Kasi kasagsagan
Yes, nung dumadaan si Christine dito, mahina yung ulan. Ngayon, wala. Wala na ngayon. Okay. Kasi sir, ang concern earlier, yung Cagayan River, kasi yun ang parating bumabaha dati at nag-overflow dahil nga, well, maliban dun sa, Yes, sa Cagayan River. kaisa-isahan lamang siyang malaking river dyan sa rehiyon, minsan nagsisedimentation Well, depende dun sa volume ng ulan Opo. ay binabagsak. Okay, this images or these videos that we're watching, attorney, no? Ano po to? Mga relief goods ba to or sandbagging ba to or ano? I don't know. I don't have a video monitor. Oh, sorry. Yes. Okay. Oo. Sir, so no flooding of significant volume dyan sa inyo? None. Kung meron na, mababaw lang. In terms of damage by winds, hindi rin masyado dahil nasa 95 lang ata yung KPH yung bagyo Right. Hindi. Kahit na signal number 3, tropical cyclone wind signal number 3, hindi kami naka-experience ng ganong kalakas na hangin. Okay, ganito na lang, Attorney Fronda, no? Sinasabi po ng DSWD that a lot of the relief goods have been pre-positioned in critical areas. Do you have the same arrangement there in your province, in Isabela? May mga pre-positioned o nakahanda na, nakabodega na ng mga relief goods? Ganun po ba ang kalakaran ngayon? Ganitong sistema namin dito sa Isabela. I just don't know about the other provinces. Lahat ng 36 cities and municipalities dito, may kanyang stockpile. Right, okay. Ang probinsya, meron din. Tapos, yung local office ng DSWD, meron din. Right. Now, Ano pa yun? ang unang magdi-distribute ng relief items, food and non-food, ay yung LGU concern. Kapag kinapos sila, is sa probinsya. Probinsya naman yan na magpapadala. Pag kinapos naman ng probinsya, yung DSWD na. So, Attorney, okay. ilang araw pong nawalan ng klase ngayon sa Isabela? Nakatatlong araw ba yon? Hello? Hindi ko po narinig yung tanong. Ilang araw pong nasuspindi ang klase sa Isabela because of the bagyo? Hindi ko po alam. Hindi ko po nasakop yun. Kaya hindi ko po minonitor kung may klase o wala. Okay, Attorney, no, Concentrate po ako sa bagyo. Going back to the pre-positioning of supplies and relief goods, mga good for how many days yung supply, let's say, ng probinsya o ng isang bayan? Data doon sa local. Yes. Kasi kanya-kanya sila Okay. Sa probinsya, we had, I think, 6,000 family packs. Okay. Tapos ang DSWD, more than 16,000 family packs. Okay. So we imagine, Attorney, na dapat ganun din ang sistema sa mga naapektuang lugar sa Naga, sa Albay, and all that. That there was really no reason on day 1 pa lang humingi na ng saklolo sa national. Hindi ko po alam. Perhaps they have a system that, well, perhaps previously worked for them, but it failed. Okay, but it's good to hear na Isabela is not as hard hit as we earlier feared. Oo nga po, tama yan. Maswerte po kami. At meron kami Sierra Madre. Pero sir, yung agriculture po ninyo, Attorney, yung mga kasi maraming palayan din dyan okay naman sila? Hindi po. Dalawa po ang aming major crops dito. Corn and rice. Yung corn, we don't expect that much damage because even before Christine was still a low pressure area, na-harvest na 88%. Yung rice ang standing crop nung pumasok itong si Christine. And at a stage na vulnerable sa wind and rain. Ang problema, hindi ko palang masabi sa inyo kung yung extent ng rice crop damage because ang sabi po ng provincial agriculturist, due to the vastness ng aming rice plantation, sa Wednesday pa niya may bibigay yung damage report. Okay, still collating. Okay. Pero itong nakikita po namin mga picture, mukhang malawakan yung
Yung mga nasa lanta na mga farm areas. Kwan lang po yan. Konti lang yan. Hindi yan konti lang. representative sample. Malamang ito lang yung kinunan talaga ng mga cameraman. Okay. Alam mo naman minsan, di ba, Ami? Mabuti naman. Kung Kasi saan lang attorney. may masamang sitwasyon, doon nakatutok madalas. Nag-aalala kasi kami sa supply ng bigas kaya ganon. Okay, but it's nice to know, attorney, that Mabuti naman everything's na okay naman generally Heavily fine in dependent po Isabela. Metro Manila sa Isabela sa Yes. rice. Oo nga po. Mabuti naman na hindi pala masyadong damage. Okay. Hindi ko po masabi yan. Dahil sa Wednesday pa lang lalabas yung damage report. Okay. Okay, maraming salamat, Sige. Attorney Foronda ng Thank you, sir. Isabela PDRMO. PDRM. Yun. Provincial Thank you, Disaster Risk Attorney. Reduction Management Office. Okay. Thank you, Attorney. Anong tawag dati sa ano? Yung bago mga uso yung NDRRMC? National Disaster, Risk Reduction Management. wala yung risk reduction. And- National and Disaster Management Council. Coordinating Council. NDCC. NDCC. Dumagdag ng 2 letra. Nakakabulol. NDCC, Nakakabulol din. NPDR. NDRRMC. NDRRMC. Risk reduction. It used to ang be nadagdag. NDCC. Oh, NDCC. Mas madali sabihin. Di ba? Hmm. Ganun rin naman ang epekto eh. Well, Pero, it's risk reduction. Very revealing yung paliwanag ni Attorney Foronda, no, na in the disaster relief plan, because LGU nga, local government code, again, no, dapat devolved, sa yung kanila talaga yung mga function na yan. May stockpile sa municipal, may stockpile sa provincial, may stockpile pa yung DSWD. So, dapat mo na maubos o magamit yung sa municipal, tapos yung provincial, bago yung national o DSWD. Ang tanong, kung sa mga apektadong lugar ngayon na humihingi ng saklolo, kung nakapag-stockpile yung mga lokal. Oo, yung mga LG. Isa yan. Pangalawa, kung binaha yung lokal, baka yung stockpile ng bigas. Pwede rin. Sana ganun. What if there was no stockpile to begin with? That's should be the question there. Saka kung hindi rice producing area, may problema sila. Yan nga, Isabela, rice producing area yan eh. Hindi pa pala nakaka-harvest. Actually, major ang Isabela. Tribal Central Luzon. With Yes. I think it's Cagayan. Rice Isabela is the Yeah, rice granary now of the bigas Philippines. nila talaga, napaka-ano. Ami, teka, pasok natin yung Pag-asa at naghihintay sila. Yeah. Let's bring in, Okay. welcome to Circle, weather forecaster Eri Estrella ng Pag-asa. Sir, magandang hapon. Ay, Thank you for magandang joining hapon us. din po, sir. Oo. Sir, teka, maraming nagulantang dun sa posibilidad ng recurve. Tama ba? U-turn. U-turn. U-turn ni Ang nasa Christine. headlines. Sabihin Yeah. natin munang posibilidad kasi hindi pa naman natin sigurado yun. No? Pero can you tell us exactly anong chances niyan at anong epekto niyan? Mag-curve. At bakit? Sir, kasi po, dahil hindi naman po controlled condition syempre ang bagyo dahil Opo. nasa atmosphere po siya. Nagbabago-bago po siya ng direksyon. So, ang nangyari lang po since una po papunta siya ng west and then all of a sudden bigla po siyang bumalik ng konti, nag-northwestward po siya. Pero most likely po ngayon pataas na po siya and may maka-encounter po siya hopefully maka-encounter na po siya may nakikita po kaming baka ma-encounter niya na front. Tuluyan pong magpapahina na sa bagyong Christine po. So ano po yung magiging forecast para this weekend man lang? Medyo i-improve na ba yung weather? Dito kasi ang last bulletin yata nila, naka-exit na siya eh. Naka-exit yes, na sa Philippine Area of Responsibility. Actually, ma'am, yung po, hopefully po, the next bulletin po, naka-exit na po talaga siya. Kasi po, ang as of 11 a.m. po, kasi po, yung pa rin po ang ginagamit namin ngayon, kasi po, ang susunod po is 5 o'clock. Pa-exit na po siya this afternoon. So, mga 4 o'clock na po. So, baka nga po naka-exit na siya. I just wanted to have the official 5 o'clock bulletin po para po masabi ko talaga sa inyong naka-exit na po talaga si Christine po. Pero sir, Kumusta naman po yung papalapit? Kasi meron ding papalapit, di ba? Tama ba yun by Monday ba yun? Next week pa yata ang tama niya? Kung sakasakali lang
Ayun po, ayun po sa mga nakikita po ng mga dito po sa mga eksperto natin dito sa Pag-asa, yung pong nakikitang tropical depression sa ngayon sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility, kung sakali pong magpapatuloy po sa kanyang tinatahak na landas, mapasok nga po siya sa mga next week po, early next week po. Pero sir, balikan ko lang yung tanong kanina, yung opo. posibilidad ng pagbabalik ng direksyon ni Christine na ano ho yung chances nun at bakit ho kaya maaaring mangyari yun? Kasi U-turn eh. Opo. Yung po kasing, yun nga po sa sinabi ko kanina, hindi nga po natin maano minsan yung galaw ng bagyo. So very unpredictable po talaga minsan. Meron po kasing, nangyari po, kamukha nung nangyari kay Christine po, hindi siya nagdire-diretsong tumaas. Bagkus po, nag-westward movement po siya. Kasi po, meron tayong sinasabing ridge of high pressure. Yung mga high pressure po, yung po yung hindi niya ma-penetrate, hindi po siya makataas. So, ang ginawa niya, naghanap po siya ng ibang way. So, yung ano niya is westward. So, ngayon po, na umangat naman yung mga high pressure na yon. So, umangat na po siya. Nag-shift po siya ng direction, nag-northwestward. Hindi naman ho, parang, paano ko po bang ipapaliwanag sa Tagalog? Ano? Yung kung hindi ho ba 90 degrees na aangat kagad siya. So, parang ang nangyari, nag-recurve ho siya ng konti bago umangat ho uli. Parang ganun ho yung nangyari. So, madalit sabi ko, paano na rin po siya, paalis na rin po siya talaga. Palayo na po siya ng gusto. Yes, And eventually po, doon po sa may bandang itaas, may mamit niya po yung nakikita pong front system, at yun na po yung magpo-provide ng parang paghina po ni Christine, yung parang babasag po sa kanya ng gusto para ano na po siya, mag-dissipate o humina po ng gusto. Sir, yung high pressure area po, nasaan banda? Sa bandang Vietnam? Bandang China? Mid po ng mga ganon. Okay. Para sa mga nakikinig po kasi, yung pag may high pressure, iiwasan ng bagyo yan. Tama ho ba? Pero depende po sir, pag masyado pong malakas yung high pressure laban doon sa bagyo, napipigilan po yung bagyo. So umaano po siya, naghahanap siya ng ibang direksyon. Pinipilit pa rin ho ng supposedly po ang tendency po talaga yung high lalapit sa low. Yung high pressure lalapit po sa low. Pero sa nangyayari po, so pag sobra pong dami o sobrang lakas po ng high pressure, ang tendency hindi niya kayang masakop lahat. Ang nangyayari, ang bagyo po ang parang naghahanap ng ibang daan kung saan yun yung kaya niya eh. Parang ganun po. Parang sa tubig lang po, pag pinigilan po natin, hahanap siya ng ibang way para umagos uli. Parang, sir, yung po yung parang kaya ko lang pong ipaliwanag sa Tagalog. Medyo mahirap po kasi yung English po, yung technicality po. Opo. Parang bully. Ang bully, hahanapin niya yung sinong kakayanin niya. Naghahanap na pwedeng patulan, ano? Parang ganun po, sir. Mas madaling maintindihan yun. Mr. Estrella. Actually, maliwanag. Maliwanag yung paliwanag mo, sir. May mga nagtataka rin. Opo. May nagtataka rin kung saan daw naglandfall. Bakit daw mahina yata yung epekto, yung wind sa rain. Ano ba yon? Necessarily ba na kapag kung saan maglandfall, malakas yung tama ng bagyo? Not necessarily po. Para pag sinabi ko kasing landfall, landun po yung eye o yung mata. So, necessarily po, di ba pa, ewan ko kung medyo na po yung, opo, yung pong eye, yung po na kung saan nanuno yung calm within the storm po. Oo. Tapos yung paligid po, yung mga paligid po ng ayun, dandun po yung malalakas na paghangin po. Okay. So yung eye pala ng storm, yun yung nagla-landfall. Yun po yung lagi pong sinasabi na landfall. Kasi po yung parang pinaka-basis natin kung pagdating po sa
ano ng kung saan yung bagyo, yung parang pinaka, di ba po pag sinasabi po 95 kilometers per hour mula sa gitna. So yun po yung parang pinaka-reference po yung eye po. Ang nagpapaulan talaga ata, no, sir, yung outer band nung bagyo. Opo, yung labas sir. ng mata. Doon Rain nanggagaling band yung hangin, yung tubig, yung ulan. Ganun po, di ba? Yung mga ulap po. Yes, sir. So, bago pa man mag-landfall, syempre nauuna yung outer band na yan. So, yun ang unang talagang darating dun sa lupa, I think. Parang ganun po yun, ano? Yes, sir. Yun po. And still, sir, hindi si Christine ang talagang naging sanhi nung pagbaha dyan sa may Naga at saka dyan sa may Southern Luzon, Cavite and Batangas. Si Christine pa rin po, sir, kasi po kasama po siya sa circulation ng bagyo po, sir. Okay. So, si Christine po, ang tawag po doon yung trough po, trough o TROUGH po. Parang buntot, mga buntot po, parang sa Tagalog po ata, yun po ang tawag, buntot po, mga buntot ni Christine, parang mga ganun po. Pero tama bang sabihin, sir, na sa sobrang lawak nung outer band na yan, kahit papunta siya ng Northern Luzon, ang binaha talaga sa may Bicol pa. Opo, sir. Tama pong sabihin na gano'n, ano? Sa lawak ng outer band. Diameter niya. Yung diameter po mismo nung bagyo, lumagpas po ng 1,000 kilometers, more than 1,000 kilometers po Okay. Sobrang laki po talaga niya. Yung diametro niya. Okay, maliwanag. Si Christine pa rin. 1,000 kilometers. Pero yung outer band niya kasi malaki yung diametro. Pulat natin ulit yung satellite image. Okay. Ami? Okay, maraming salamat. Okay na. Eri Estrella ng Pag-asa. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Wala pong anuman pala. Thank you, Mr. Ganda Estrella. ng pangalan ni Pag-asa Podcast, no? Eri, hindi Iri, Eri Estrella. O, diba? Star. Star and Air. Oo, Star and Air. Bagay na bagay sa kanyang profesyon, na piling profesyon. Kaya magaling magpaliwanag. Bok, Ernie Linggao, take it away. Ano na naman papaliwanag mo ngayon? Ito yung sasabi niya, yung buntot. Yung malawak Ito yung buntot? Oo. Tama ba sabihin ito buntot? Kasi that's sasabi niya, wow. 1,000 na, laki na 1,000. Malaki yung diametro niya. Oo. Pero yung mata, yun yung actually ito sinasang pinakatahimik na bahagi ng bagyo. Kasi, when you have a circulation like that, you're looking at ano yung pinakamabilis ng natakbo, yung velocity. Siyempre, yung pinakamalapit mo sa gitna, ang halos hindi gumagalaw. Kasi ang liit lang na kailangan niyang galawin Whereas yung nasa labas, humahabol yan. So, pag walang Nangyari na knowledge. yan sa Metro Manila, Eda. Yung isang typhoon na signal number 3 ang Metro Manila ang hina-hina. Nasa eye daw kasi tayo. Yeah. Kaya normally, Hindi ko lang matandaan kung ano yung bagyong yun Normally, pag dumating na yung mismong eye sa'yo, Madilim. Yes. Pero madilim, madilim kasi Oo, ulap yan. madilim. Pero tahimik. hindi naman kalmado, relatively calmer. Eerie. Eerie ang description doon. Eerie. Parang si Mr. Estrella. Eerie. Parang si Mr. Estrella. Pero before you get to that point, dadaan ka muna doon sa outer band. Malakas muna. Sa eye wall. Eye wall, Yung eye wall, yung either hangin o tubig. Ulan. Yung eye wall, yung hindi wala makita dito. Ito ba yung mata mo? Yan yung mata masyado malaki. Yung eye wall, yung parang yung pader na nakapaligid doon sa matang tahimik. Ito yan. Kasama yan dito. Yan, medyo magulo diyan. So, yun. Sige. Kaya tandaan ko pag... Tama na? Mamudimado sa... So, wag po. Thank you, Mr. Ernie Linggao. Showbiz Linggao. Tsaka sports. Ngayon, Ernie Linggao siya. Mga nanay ko, papagalitan naman ako nito. Sige. Pag-goodbye na nga tayo. Happy weekend na. Mga kaibigan, happy weekend na. At yung mga katulong, magpadala po kayo ng tulong dun sa mga nararapat. May mga Alagang Kapatid Foundation and all that. May mga NGOs that you can send help to or through to help down south. So, yun po. Pero then again, paalala lang, ang unang responsibilidad ay sa mga LGUs. Dapat meron silang mga pre-positioned o stockpile ng mga relief goods. And as well, Inadjatan po yan. And as well,
keep them accountable. Yes. Kasi kayo Lalo na pagdating ang eleksyon. Midterm election. Kasi kayong bumoto sa kanila. Yan. Di ba, Ami? May pahabol eh. Okay, maraming salamat. Thank you for joining Storycon. Ami Pamintuan, bossing ng Philippine Star. And join us again Monday at 4 p.m. Monday pa, for the Storycon. I'm Ed Lingao. I'm Patrick Paez, and we are One News. All sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.